one verse in Psalm 90, verse 12. Psalm 90, verse 12. Church, hear the word of the Lord. So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po. Please be seated. So bago po ang lahat, gusto ko lang pong sabihin na ito pong mensaheng ito ay first and foremost para po sa akin ito. Okay? Kung ano man po yung mga matututunan natin dito, this is not like a message against you. I am for you, just as the Lord is. But I want to take this message personally na unang-una, ito po ay para sa akin. I need this message. Ito po yung katanungan natin, Nung tayo po ay bata pa, iba sa atin dito mga senior na, iba magiging senior pa lang, tapos na ng pag-aaral, may mga asawa na, nagsisimula, o kaya kahit kayo'y mga nag-aaral pa, nung kayo ay bata-bata pa, nung tayo ay ganun pa, ano na po yung mga na-accomplish natin o kaya nagawa natin? Okay? Extraordinary things if we can think of those things. Alam niyo po ba si Mozart? Kung kilala niyo po yung mga classical na mga composers, nung siya po ay 5 years old, nakapaggawa na daw po siya ng piyesa ng music at 5 years old. This is not just like yung mga music na apat or whatever, no? Na yun lang yung sinasabi. No, this is like musical notes. At 5 years old, nakapag-compose na po siya. B.B. Warfield, nung siya po ay 9 years old, kabisado niya na po yung Westminster Shorter Catechism. Okay, nung 9 years old, ano po yung ginagawa niyo? By the way, me myself, is attempting to memorize the Shorter Catechism. I'm serious about it. Kung ano man ang aabuting taon sa akin, pero at least once in my life, I can memorize this catechism. Shorter Catechism, by the way, is designed para ma-memorize po talaga. Okay? And meron din pong mga akong kilala na isang pastor na napakagaling. Marami po siyang almost, at least in his life, makabisado niya ang buong Bible. Ephesians, kahit siya ay pumikit o kaya anumang ginagawa niya, kaya niya pong i-decide yung Ephesians. Pero marami na po siyang na-memorize na scripture sa Bible. Books ang pinag-uusapan dito. 43 books, if I'm not mistaken, kabisado niya. That's why sabi ko, sige, isa lang kabisduhin ko, Shorter Catechism at least. Pero again, at 9 years old, si B.B. Warfield, the Princeton theologian, kabisado niya na po, no? Si Blaise Pascal, nung siya ay 19 years old, na-invento niya na po yung mechanical calculator. Meron po akong kilala na mixed martial artist. Hanggang sa nag-retire siya, he is undefeated because of his skill ng wrestling. Wala daw pong makakatalo sa kanya dahil simula nung bata po siya, ang training niya ay makipag-wrestling sa batang oso o kaya bear. Okay? Ang nire-wrestling po niya, bear. No? Na bata. Yun po yung kinakalaban niya. That's why they're saying, bata pa lang yan, nag-train na yan ng wrestling. How much more ngayon na nagpapatuloy siya, sino makakatalo sa kanya? Actually, takot yung mga fighter na dalhin sila sa ground. Kasi pag napunta na sila sa ground, tapos na sila. Ikaw, no? Tayo po. Kamusta ang mga nakalipas na taon
ng iyong buhay? Paano natin ni-utilize ito? Paano natin ginamit ito? So that consistently, at certain point in our life, meron tayong na-develop na something because dinisiplina natin yung sarili natin at we can at least humbly say, if not proud, na we have at least developed something na hindi natin winaced yung bawat araw at taon na lumilipas sa atin. If there's one thing, ano po kaya yun? Gaano mo pinahahalagahan ang bawat pagkakataon na dumaraan hanggang sa kasalukuyan? How are we valuing yung bawat moment na iyon? Yan po. Sa sermong ito, para po sa pagpasok ng bagong taon, this is a New Year message. Pinamagatan natin itong sermon na ito na numbering our days. Based in our text in Psalm 90 verse 12. Numbering our days. I hope this is not sounding like, bilang na ang mga araw mo, no? Pero actually that is true. Bilang po ang araw natin, nahawak ito ng Diyos. But the encouragement is, paano mo ito gagamitin ng husto? Or actually, are you using it wisely? Sabi nga, that we may get a heart of wisdom. That's what we will learn today. Ang sentrong mensahe nito ay, live your life in light of who God is, not only for your mere good, but for your eternal good. Not the momentary good na sinasabi nga po sa buhay na ito. Pero yung eternal good po natin. Na all of these efforts ay hindi masasayang if it is for our eternal good. Ayan po. Tatlong katotohanan sa teksto ang nagsisilbing gabay sa pagsasagawa nito. Okay, there are at least 3 guide para po natin magawa ito. We are compelled to do this. Una, we have to know our everlasting God. Okay, our everlasting God. At pangalawa, our fleeting life. Yung sinasabing our life is like a mist. In the morning, there's a mist, then later on it's gone. And third, our lasting hope. Our lasting hope. That's what we can at least learn from the single verse that we have. Ayan. So, una po, our everlasting God. Ayon po kay Robert Alter, siya po ay isang Hebrew scholar, actually language. So, marunong po siyang mag-analyze ng structure, especially in poetry. Sabi po niya dito sa verse 12, in light of the whole psalm, let me quote him, in effect, this is precisely what the poem as a whole, with its powerful images for representing the limitations of human existence over against God's eternal being, has achieved for its audience. Lahat po ng sinasabi sa psalm, makikita natin kung ano yung tamang response in light of the eternality of God and yung limitation ng buhay po natin sa mundo. Ano po yung dapat na response natin sa realidad na ito? That is Psalm 90 verse 12. That's the verse 12. Sinasabi ni Robert Alter that we are ought to learn how to number our days that we may indeed get a heart of wisdom. Masasabing, yun nga po, na irerepresenta ng verse 12 ang kabuuang saysay ng salmong ito. Ang buhay ng tao ay panandalian lamang sa ilalim ng dakilang Diyos na namumuhay magpasawalang hanggan, from everlasting to everlasting,
You are God. Pinapakita po dito kung sino ang Diyos from verses 1 to 6. At patungkol naman po sa atin in light of our everlasting God. Bagamat po tayo, ang Diyos ay Diyos, tayo ay mere creatures, tayo ay mortal, kumbaga. Ibig pong sabihin, kahit po si Methuselah, na pinakamatandang tao sa mundo, how many years? 969 na muhay dito sa mundo, ay hindi pa rin nagtagal. He is not an eternal man. He is a mortal man. Pero because of sin, nag-shorten po yung buhay nga po ng tao. That's why, bagamat tayo ay mga mortal, ang buhay pa natin ay panandalian lamang dulot ng sumpa ng kasalanan bilang hukom ng Diyos. That's what we can see dito naman po sa verses 7 to 12. Ang buhay natin ay talagang maikli lamang kung tutuusin. Actually, kung isipin nga natin, parang pwede nating maisip, 60 years, ang tagal nga nun eh. 70 years, ang tagal nga nun. Gusto ko nang matapos yung buhay dito sa mundo. Well, if you are thinking about just allowing the days to pass by, gusto mo lang matapos yun. Pero kung may gusto kang ma-achieve, maaaring maikli po yun. But to tell us, the truth is, God wants us to maximize our short life here on earth. Ayan po. So maikli ang buhay ng tao dahil sa kasalanan. Kaya ang naging panalangin hanggang sa huli, hanggang sa last verse ng Psalm 90, ay ang pagkakaloob ng Diyos ng ganap na kasiyahan ng tao muli sa Kanya bilang punto ng buhay nito. Nagiging panalangin po dito ay, especially in verse 14, na masatisfy daw po sila sa bawat dumarating na araw ng matapat na pag-ibig ng Diyos. The steadfast love of the Lord. Satisfy us with your steadfast love that we may rejoice and be glad all our days. Na yun po yung parang nagiging punto ng pamumuhay dito sa mundo. Masatisfy sa Diyos. Ano nga po yung question 1 ng Shorter Catechism? What's the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. That captures the point of what life is all about. The chief end of man. To glorify God and to enjoy Him forever. Siya ang punto ng lahat eh. Now, in our text, maganda pong bigyang pansin natin yung unang salita. What is the first word? So. And that's where we will reflect in this point. So. This word, actually sa original na pagkakasulat, yung teach ay dalawang Hebrew na word, pero masasabi pong meron talagang emphasis ng so. Ayan, so. Binibigyang halaga rito ng higit ang realidad ng Diyos sa buhay ng lahat ng tao. It's like therefore, or in light of this truth about who God is, ito dapat yung maging response natin. So, what we need to realize is, before we live our lives, kung paano natin gustong mamuhay sa mundo, ang psalmist o yung psalm na ito ay nagbabalik tanaw kung sino muna ang Diyos. Tayo po ay mga so-called philosophers na meron tayong hinahanap na sagot sa mundong ito. Bakit ba may buhay? Para saan ang buhay? Well, the Bible reveals to us that it is all about
God. That's why in this psalm, nire-reflect po muna kung sino talaga ang Diyos. Sa verses 1 and 2, tinatanaw sa psalmong ito na sa kasaysayan ng buhay ng tao ay nakadepende lamang ito sa Diyos bilang tahanan nito dahil siya ang pinagmulan ng lahat. Lord, you have been our dwelling place. Ibig pong sabihin, nananahan lang tayo dito sa tahanan na ito na ginawa ng Diyos. Or actually, namumuhay tayo sa realidad ng Diyos. Kaya sinabi dito, you have been our dwelling place in all generations. Namumuhay lang tayo sa Diyos bilang ating tahanan. Ano man ang naging buhay ng isang tao, naging successful man siya o hindi, binabalik lamang ito muli ng Diyos again sa abo. You return man to dust. And you say, return, O children of men. Maybe in just whisper, return. And your life will simply return to dust. Yun po ang buhay ng tao. Kayang bawiin ng Diyos ayon sa kanyang katuwiran, in His righteousness, ang buhay ng isang tao sa isang iglap na parang walang nangyari. Ikaw man ay namuhay dito na matagal o hindi, babawiin ko yan. And of course, why? Laban ito sa ating mga kasalanan. If some people will not, meron nga pong mga tinatawag na masamang damo na they are really deserving of judgment pero hindi naman pa tinatapos sila daw ng Diyos. And they are proud of it. Well, wait and see. Makikita mo talaga kung ano yung kahihinatnan ng buhay mo. Pero po ang Diyos walang pinipili sino man. Mayaman man o hindi, tayo po ay haharap sa hatol ng Diyos. Pero sa kabila po nito, ng ganito pong realidad ng buhay ng tao, merong naaayon na tugon sa kung paano nagkaroon ng saysay, nagkakaroon ng saysay ang buhay ng tao. Yes, God is eternal. We are creatures with limited life here on earth. Given this reality, ano yung tamang tugon? Ano yung tamang pamumuhay? Nagsisimula ito sa pagtanaw sa kung ano ang Diyos. Ito po yung punto ng response to teach us to number your days. Before to teach us to number your days, He realized who God is first. From everlasting to everlasting, He is the one who is ever existing, and not you and I. There is a God who is eternally existing before the mountains were brought forth. Before you had formed the earth and the world, He is from everlasting to everlasting. That's how we should respond in life. First is to know that there is God. To know that you are not even God. The question 4 of Shorter Catechism, the question is, what is God? It answers, God is a spirit, infinite, eternal, unchangeable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. That is who God is. Lumalabas na kung ikaw ay walang pagkakilala sa Diyos, by implication, tiyak na mamumuhay ka sa sarili mong kagustuhan at karunungan. We will live in our own preferences. We will live in our own wants. Kung hindi mo babalik kang tanaw kung sino ang Diyos simula pa sa umpisa. Ang magiging response po natin, tila o lumalabas na ikaw ay walang
Mamumuhay nga po tayo sa ganitong pamumuhay, tulad ng sinasabi sa Isaiah 56:12, "Let us eat and drink, for tomorrow we die." Let us be merry, sinasabi. Bukas mamamatay lang din naman tayo. But that's not the point of our life here on earth. May punto ang buhay natin po dito. Magkakaroon ka lamang ng tunay na pagpapahalaga sa iyong buhay sa sandaling bigyan mo ng tanaw ang Diyos na may akda ng lahat. The moment you have a serious reflection of who God is, then you will have also a serious response kung paano mo aayusin ang buhay mo. Kaya ang tanong po natin dito, masasabi mo bang ang Diyos ang pinakasaysay ng kabuuan ng iyong buhay? Can you really say na dito po sa akin pamumuhay ngayon, ang pinakasaysay nito ay ang Diyos? Everything I do. Sabi nga po mamaya sasabihin ko rin ito, pero 1 Corinthians 10:31, whether you eat and drink, do all to the glory of God. Even in those simple things. Well, that's what we need to know first. We have to know who God is in light of our life. So first, our everlasting God. Pangalawa, our fleeting life. Maikling buhay. Sabi po ng sunod na bahagi sa teksto, kanina, so, and continuing, teach us to number our days. Ang kahilingang ito ay hindi lang po basta yung, Lord, turuan nyo nga po kami paano namin bilangin yung araw namin. Nang maplano po namin ito. Hindi lang po yun ganun kasimple, kundi maganda yung translation ng Magandang Balita Biblia, sabi kasi ng English Standard Version, teach us to number our days. Sabi ng Magandang Balita Biblia, maitanim sa ating isip kung gaano kaikli ang ating buhay. Ma-embed sa atin, maging conscious tayo na ganito lang kaikli yung buhay eh. Huwag mong sasayangin ito. Hindi lang yung basta magbilang lang ng araw. Hanggang sa, okay, nagawa ko na ito, that's it. What's next? So, mamuhay tayo with the consciousness that this life is all about God. Pero sa mga bata, ito po, tingin ng mga bata, mahaba pa yung kanilang panahon. Halimbawa, ako ay grade 6, 10, or prep pa lang ako, mahaba pa yung buhay ko, bago ako makapagtrabaho, bago ako mabili itong mga bagay na yun, bago ako magkapamilya, mahaba pa yung buhay ko eh. Bakit kailangan magpakaseryoso? Bakit kailangan gawin ko kaagad itong mga bagay na to? Hindi sila nanghihinayang marahil sa mga lumilipas na araw para sa mga bata. Pero wala silang konsiderasyon na pwedeng tapusin ng Diyos ang kanilang buhay anumang sandali. Ibig pong sabihin, tayo man ay mga bata at hindi pa tayo tumatanda na kung saan at in our old age, in the old age of men, dun sila hahantong sa kamatayan. Well, kids or mga bata, you do not need to wait for that moment para sa ating kamatayan. Anytime, pwede tayong tapusin ng Diyos. This is not to scare us, by the way. But we have to know that. Yung mga matatanda naman po, sorry for the word, pero ay nag-aalala masyado hanggang sila ay maparalisado sa mga mahalaga pa rin nilang gawain. Well, pwede na akong kunin ng Diyos eh. Why need to make an effort
para ma-enjoy ko yung buhay na ito. Parang yung mga Thessalonians. Well, darating na yung Panginoon, ba't kailangan pa magtrabaho? No, hindi po ganun. Ang pagbibilang ng araw rito ay hindi nagpapahiwatig, of course, na matakot kung gaano kaikli ang buhay ng tao. Because ayoko na, maikli lang pala yung buhay ko. Sasayangin natin ito in response. Hinihiling, this is a prayer, teach us to number our days, na matutunang pahalagahan ang bawat araw dahil sa pribilehiyong ipinagkaloob ng Diyos na maranasan ang magandang disenyo ng buhay. Ibig kong sabihin, if we will realize na kahit sa maikling buhay ng tao, binigyan ka pa rin ng pribilehiyo na maggamit ito para sa Diyos. May magandang disenyo ang Diyos sa bawat araw na lumilipas. Kung ang bawat araw ay para sa magandang layunin na itinakda ng Diyos, ano nga ba yung verse na yun? This is the day that you have made, I will rejoice and be glad in it. Sinasabi, ano? Kung may magandang layunin ang Diyos sa bawat araw, kailangan nating matutunang gamitin ito ng husto para sa ating kabutihan at sa kaluwalhatian ng Diyos, for our good and for the glory of God. Sabi nga po, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Ano man po iyon. Dahil sa kaunawaan na ang buhay ng tao ay maikli at nasa kamay ng Diyos ang buhay natin, soberanong Diyos, ninanais sa kahilingang ito na pursigihing huwag masayang ang bilang na araw natin dito sa mundo. I think that's what this prayer tries to say. Teach us to number our days, knowing that it is short, na malaman namin, matutunan namin kung paano namin i-maximize itong maikling buhay na ito. Yun yung hangarin dito na hindi masayang. May sinabi si Pablo sa mga taga-Ephesus in Ephesians chapter 5, 15-16, sabi po niya dito, no? Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Meron pong dalawang elemento dito na yung wisdom ay may kalakip na elemento na rin ng oras. Kumbaga yung pamumuhay natin ay may limitasyon. There's only a time for it. Sabi dito, look then carefully how you walk. Not as wise but unwise, making the best use of the time because the days are evil. Sa panahon nila Pablo, kahit po sa panahon natin ngayon, ang mundo ay puno ng korupsyon. If you will allow yourself to succumb yourself to this evil world, unti-unti yung buhay po natin ay madadala dito hanggang mauwi sa kawalan, masayang ang buhay natin. That's why Paul here to the Ephesians is calling them to be careful kung paano sila mamumuhay by making the best use of their time. Paano nila i-utilize yung kanilang pamumuhay sa bawat oras. Kailangang mamuhay tayo na gamit ang talas ng ating isipan. So I love the word prudent. Nagamit po natin ito doon sa text natin sa Luke. Mamuhay tayo na may talas ng isipan para hindi madala sa korupsyon ng mundo sa pamamagitan ng tamang paggamit ng bawat pagkakataon. If I will ask us or ourselves, the moment we wake up, I can assure each one of us na meron tayong reflex to grab our phone because we want updates.
We want to know what happened nung tayo ay tulog. We want information. Kung wala tayong nag-feed sa atin nun, yun yung dopamine, no? Yung juices sa brain natin, whatever in our body na nagsasatisfy sa atin, pag hindi na-fill yun by something, through something, hahanapin natin yun. At kung doon tayo nadadala, yun din po yung nag-shape ng buhay nga po natin. Kaya sinasabi po, kung babasahin pa po natin yung kanina sa Ephesians, meron pong sinasabi si Pablo doon, do not be foolish but understand what the will of the Lord is. Sabi pa niya, do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Okay, making the best use of the time. Ang focus po ay yung maging maayos tayo spiritually. Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart, giving thanks and for everything to God the Father in the name of the Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Merong sinabing, look then how carefully you walk by doing these things. Mukhang the best use of time na sinasabi ni Paul ay yung spiritual na mga gawain. At least yun po yung makikita natin. Kaya ito po yung katanungan natin dito. Saan napupunta ang malaking bahagi ng iyong oras sa bawat araw? Well, yung mga nagtatrabaho dyan, sa trabaho. Overtime. Yung iba sa traffic. Well, yung iba, we do not know. Paano mo ginagamit ng husto ang bawat araw para sa iyong kabutihan, yes, for your good and for the glory of God? Gaano mo pinagpaplanuhan na gamitin ng kaaya-aya ang bawat araw na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? There's 24 hours for one day. At hindi lahat ng oras sa isang araw ay kailangan mong gamitin para sa isang bagay lang. You have to divide it saan mapupunta yon. Hindi lang lahat para sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin. It can only take a minute para magawa lang yon. Sometimes di pa natin magawa. And all probably napupunta sa mga gusto nating gawin. Kung gusto nating malaman saan napupunta yung oras po natin, pwede tayo mag-exercise ngayon. One exercise, go to your phone and click your screen time report at makikita niyo po kung gaano kayo katagal nag-spend time in your phone. Are you aware of that? I think so. Ako nga po, ang goal ko, every week, nagbibigay po kasi ng report yung iOS. Okay, ito yung how you spent yung screen time mo for the week. Pag tinignan ko na, oh no. Ang galing nung app na yun eh. Ang goal ko, mapaikli yung screen time ko. But I always fail. At one point, na-develop ko po yun, pero to be honest, ang daling mapunta po uli sa distraction ng phone. Tingnan mo ang iyong sarili, ito also, tingnan mo kung ano yung lumalabas sa iyong salita. Kung ano yung nagiging action mo. Yung parang laging yun na lang yung ginagawa mo. Ganito ka mag-respond, ganito ka mag-decide, ganito ka makipag-usap. By looking to those actions, you have to trace bakit ka ganun. Sabi nga po, no, ika nga, you are what you eat. Kung ano yung kinakain mo, yun ka. Tama po ba? Kaya si Pastor Cloyd, walang pork yan. Look at Pastor Cloyd. Mukha bang 60 years old yan. Anyway, you are what you eat. Kung ano yung pinapanood mo,
Yun ikaw. Kung ano yung binabasa mo, yun ikaw. Bukod pa po sa puso ng tao na sinasabing ang puso natin ang problema. Pero kung finifeed mo yung puso mo ng mga sinful and selfish desire, mas lalo pong nafi-feed yun at yun po yung lumalabas sa atin. Ito, no? With all love, nagbigay na ako ng paunang sabi kanina, this is for me muna, before sa ating lahat. Tigilan mo na rin ang ginagawa mong procrastination. Do you know what is procrastination? Ang ganitong gawain ay, sabi, the action of delaying or postponing something. The action of delaying and postponing something. For example, sa mga estudyante, meron kayong assignment, ay, matagal pa yan eh. Hindi ko muna gagawin yan. Ang exciting na gawin day before. Mas enjoy ko yung day before eh. Yung magpupuyat talaga ako. Again, sa akin din po yan yung preaching, ganun din minsan, no? Pag hindi na kinakaya. But this is procrastination. This is actually a sin, kung iisipin po natin. Nauuwi tayo sa procrastination dahil ayaw natin ng hirap. Gusto natin din, ayaw natin ng, takot din tayo na harapin ang dapat nating gawin. For example, mahirap yung task yun, i-delay natin by spending our time doon sa mga madali lang gawin, which is open your phone and then madala ka sa napapanood mo. Takot din tayong harapin yung mga mahihirap na task. Kaya may katotohanan po, naniniwala, and this is really true, yung sinasabing, no pain, no gain. Sa physical yan, for sure. So why you should enjoy the pain, kasi in return, there's gain. Pag walang pain, walang gain eh. Pero hindi mo din basta ma-achieve yung isang bagay if you will not put an effort doon. There is pain for you to get something out of it nga. Sabi po ng Proverbs 6 verse 6, go to the ant, O sluggard, consider her ways and be wise. May tinuturo po yung mga langgam sa atin eh. Season or out of season, nagpapatuloy sila sa pag-iimbak ng pagkain. Hindi po sa kondisyon ng, bukas na lang. Masarap munang enjoy sa magandang panahon eh. Well, yes, there's wisdom sa ants. In Proverbs 22:13, the sluggard says, there is a lion outside. I shall be killed in the streets. Ayokong lumabas. May leon sa labas eh. Hindi ko gagawin yung kailangan kong gawin. The truth is, ayaw mo lang kumilos. Ayaw mong gawin yung dapat mong gawin. Wala naman talagang leon dun eh. Lumabas ka. Huwag mong hintaying mahulog na lang ang prutas mula sa puno habang ikaw ay nakahiga. You know that picture. Huwag ka ring matakot gawin ang dapat mong gawin dahil sa mali mong pag-aakala. Ang katamaran o pagbabaliwala sa nais ng Diyos ay kasalanan. Sloth. The Catholic theology, 7 deadly sins. Ano po yung isa doon? Sloth. In 2 Thessalonians 3 verse 10, for even when we were with you, we would give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. Strong command from Paul to the believers in Thessalonica. Si Jesus, na mas ginampanan ang tungkulin ng pagsunod sa Diyos kaysa kay Adan, ang siyang tunay na ehemplo na porsigihin ang tungkulin na iniatas sa atin ng Diyos. If you did not get it, si Adam and Eve, right? Si Adam, na binigyan
ng utos ng Diyos na huwag kainin, kundi sundin talaga ang Diyos, he failed. But the true and better Adam in Jesus Christ, pinursigi po niya yung tungkulin na iniata sa kanya ng Diyos. He is our true example kung paano tayo dapat sumunod sa Diyos kahit ito ay may hirap. But knowing that in the end, it is for His glory and for our good. Ang krus, ang isang testimonya ng katapatan ng Diyos kay Jesus, na ang ganap nating pagsunod sa Kanyang kalooban ay mauuwi sa ating buhay, mauuwi sa ating tunay na kabutihan at sa Kanyang higit na kaluwalhatian. That's the symbol of the cross. No cross, no glory na sinasabi. But Jesus pursued the cross and later on, nauwi po ito sa ating tunay na kabutihan at sa Kanyang kaluwalhatian at ng Diyos Ama. We should pursue the cross or the will of God. So una, our everlasting God, sunod, our fleeting life, and last, our lasting hope. At sinabi sa huli, that we may get a heart of wisdom. And I want to right away quote si James Mays. Ang ganda po ng sinabi niya po dito, though it is long. Let's read. The prayer for a heart of wisdom that comes from considering the specifically limited time given our lives remains crucial. Time is the medium of our mortality, and so the favorite focus of our folly. We do not concentrate on the fact that we are given only a limited, though unknown, number of days and years, and undertake them to live with wisdom. We are wasting it. The young think they are immortal. Sa kanya ka po nakuha ito kanina. The young think they are immortal. The old despair because their time is over. Time is a burden when we have to wait, a scarcity when we are busy. Yung parang may hinihintay tayo, ang tagal naman. Doon naman sa mga busy, ang ikli naman ng oras. It is the source of anxiety, illusion, remorse. Wisdom, in contrast, sees the time given us as the unique opportunity, according to Karl Barth, the chance to be and do in the fear of the Lord. Dito po sa panalangin dito, nagkakaroon ng saysay ang maikli nating buhay kung gagamitin natin ito ng wasto para sa Diyos. Marirealize po natin, if we want to number our days according to the will of God, marirealize natin, marami pala tayong ginagawang bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa atin. Marami palang magagandang bagay na kinakaligtaan natin na may oras naman pala tayo para doon. Kaya ito po yung kaninang mga nasabi na rin na natin, pero ito yung mga positive actions natin dapat. Sa pagiging maingat natin sa pamumuhay bawat araw, pagiging maingat po nahuhubog tayo nito sa karunungan. Nasasanay po tayong magkaroon ng dunong. Nagiging maingat po kasi tayo Iniisip natin kung tama ba ito o hindi. Ang bawat araw ay isang natatanging pagkakataon, unique opportunity, na gamitin ito para sa higit nating kabutihan at kaluguran ng Diyos. For example, think about this. Ano ang nagagawa ng araw-araw na pagbabasa ng ilang talata sa Biblia, chapters in the Bible, or mga libro
na nakatutulong sa ating pananampalataya kumpara sa pagbabasa o panonood ng mga bagay na walang benepisyo sa atin kung tutuusin. Think about this. Marahil yung taste buds po natin, nasanay na sa mga pinapanood natin, parang may mga food tayo na gustong kainin, yun yung nasanay yung taste buds natin, biglang naging gulay, I don't like gulay. Without realizing, pag maggugulay pala tayo, malaki ang epekto nito sa atin. What is the effect kung masasanay tayong kumain ng salita ng Diyos on a daily basis kumpara sa laging ito lang yung kinakain natin? Again, you are what you eat. By implication, kung wala po yung pagbabasa ng Biblia sa ating buhay, nahuhubog po tayo ng mga pinapanood po natin. Ano ang nagagawa ng araw-araw na pananalangin? Na ikaw ay nagpapakita ng pagdepende sa Diyos araw-araw kaysa sa pananalangin tuwing araw lang ng linggo. At least, dito lang tayo nananalangin. Ano rin ang nagagawa ng patuloy na pagsamba natin sa Diyos tuwing araw ng linggo kumpara sa pagbaliwala natin ito? If you're a true Christian, makukulangan po tayo kung hindi tayo nakapagsamba in the church together with these people sa isang linggo. May epekto po yun. Kahit sa physical na aspeto. Right? Walang mangyayari sa pagnanais natin na maging healthy or fit kung sasayangin natin ang pagdisiplina ng ating sarili sa bawat araw o pagkahataon. We should not be surprised kung bakit ganito na po tayo yung physical nating katawan if we do not discipline ourselves na mag-exercise, for example. Bukod sa procrastination, ang kawalan natin ng dedikasyon o disiplina ay dulot ng kagustuhan nating makamit agad ang gusto natin. Ito po ang problema. Wala tayong konsepto ng disenyo ng Diyos sa kung ano lang ang sapat sa bawat araw. Makuha po natin yon. Sometimes, ito po yung nangyayari, kung kailangan ng ilang araw para tayo ay mahubog sa nais ng Diyos, mahalagang may gawin tayo para rito sa bawat araw. Now, this is what I'm trying to say. Gusto nating maging ganito. Gusto natin isang gawain lamang, makuha natin agad yun. Wala tayong konsepto na binigyan tayo ng mga araw ng Diyos para makuha natin yung para sa kabutihan natin. Wala tayong daily basis. Wala tayong, kumbaga, nakadepende tayo sa consistency sa bawat araw. Gusto natin isang beses lang, banal na agad tayo. Kumbaga. Kumbaga, isang pagbabasa natin ng Biblia, gusto natin mabait na tayo agad. Gusto natin mamuhay ng tapat sa Diyos, isang pagsubok lang, bagsak agad. Because hindi tayo nasanay dumepende sa pananalangin. We're not making any effort. Or mag-exercise, gusto ko isang buhat lang lumaki na agad yung muscle ko eh. No, it takes months to achieve something actually, or years. Kailangan din nating maintindihan, bukod po dito, kailangan nating maintindihan na sapat lamang ang isang araw na kaya nating gawin sa partikular na hakbang o aksyon para rito. Sometimes, gusto natin, kulang yung 24 hours para magawa ko ito eh. Gusto natin tapusin yung isang bagay sa buong araw, not realizing na meron pang susunod na araw para pwede mong gawin yan. Tapos na yung trabaho for this day, leave it for the next day. Tapos na yung kailangan mong gawin for sa araw na ito, leave it all to God. Bukas pwede mo rin gawin yan. Ika nga, tayo ay nasa marathon
at wala sa sprint. You have to endure the race. Hindi yung gusto mong gusto mong matapos agad yung race. Maaaring isang patak lang ng tubig ang kailangan mong ilagay sa iyong balde sa isang araw. Maybe, meron kang pinupunong tubig. Pero ang disenyo ng Diyos, magpatak ka lang ng isa para mapuno mo yun, and next day, magpatak ka uli. Maybe, ang gusto mong ibuhos agad yun, all your effort para makuha mo yung pagpuno nun. Pero you do not have to pour everything. Magpatak ka lang ng isa sa isang araw, at kung gagawin mo yun araw-araw, mapupuno mo rin yung balde. Sometimes malaki yung dinededicate nating oras para doon, pero you only need small amount of time para ma-develop mo lang yung habit na yun. Gayun din kung kakaligtaan natin ang nararapat nating gawain sa bawat araw. Imagine, isang patak nga lang hindi pa natin magawa. Pag hindi mo papatakan ng isang patak ng tubig yung balde, for a long time, ang tagal bago mo mapuno yung balde. Hindi po magiging epektibo ito sa atin. Mabagal din yung paglago natin. Hindi mo kailangang tapusing basahin ng isang libro sa isang araw, if I may say. Babasahin ko to? Ayoko. Gusto kasi natin tapusin agad yung isang libro. Kailangan mo lang, if I may say, 2 pages a day. 2 pages a day? Ang dami naman. O sige, 1 sentence a day. You just have to do it. Kung ano yung kaya mo. Again, don't be afraid. Pero kung araw-araw mo itong gagawin in few pages a day, magugulat ka matatapos mo isang libro. Well, yun din po yung experience ko. I'm not that a fast reader, pero I dedicate few pages a day, consistently, wow, tapos ko na pala ito. I have another book to read. Pero kung, yun nga po, hindi mo kailangan mag-ehersisyo ng ilang oras sa mga araw-araw na gagawin mo ito. If you want to be fit, huwag mong i-spend yung buong araw mo para doon. Maybe few minutes a day. Maaaring kailangan mo lamang maglaan ng isang oras, ilang minuto para gawin mo po iyon. Bukod sa iyong sarili, yung oras mo ay hindi lang yon para sa iyo. Yes, bukod sa iyong sarili. Ang oras mo sa isang araw ay para rin sa iyong pamilya. Hindi mo kailangang magbasa ng Bible buong araw at hindi ko na kayo kailangan. Hindi na importante yung ibang gawain. Hindi na ako papasok ng trabaho. No. Kailangan mo ring maglaan ng oras para sa iyong pamilya, sa ibang tao, sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho, at ang kapwa mo mananampalataya. You need to give your time also to other people. Kailangan mo rin yun. Kung mamumuhay ka ng may pagpapahalaga sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos para sa iyong kabutihan, the question is, paano mo ito aalagaan? That's why I encourage you, while you have your phone, may mga apps po kayo ng calendar na you can plan. Ako hindi effective yung phone. Gusto ko yung isinusulat ko po talaga. Yes, mag-collect kayo ng stickers sa Starbucks para makuha niyo yung organizers. O bumili kayo ng organizers. Gamitin po niyo yun. You need at least a concrete or visual and na isusulat niyo po talaga. At monitor niyo yung nagagawa natin sa bawat araw. Paano mo ito aalagaan? Ano ang mga dapat mong gawin simula ngayon? Think about it. Marahil, nawalan ka ng inspirasyon para gawin ang mga nararapat. Ginawa ko naman yun, wala pa rin nangyari.
Ngunit alalahanin mo na sa bawat pagkakataon ay nakalakip ang tiyak na pag-asa tungo sa pagbabago ayon sa grasya at kabutihang loob ng Diyos. I still also believe yung concept na you sow what you reap. Pag may itinanim, may aanihin. At nakadepende pa rin po ito sa grasya ng Diyos. But in the hope na ang Diyos ay mabuti at ang ginagawa mo ay para sa kaluguran ng Diyos. Huwag kang matakot gawin po iyon. Huwag kang matakot magsimula. Huwag kang matakot gawin yung mga hindi mo ginagawa. And entrust it to the Lord. If it is for your good, especially eternal good. Di mo kailangan ng maraming magawa sa susunod na taon. Let me tell you this also. Di mo kailangan maraming magawa sa susunod na taon. Focus on one thing at least. Ano po yun? Sabi ni Timothy 4 verse 8. Ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy 4 verse 8. That's why we are studying the book, Disciplines of a Godly Man and Woman. While bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. What is most important na paglaanan natin ng oras, lumalabas po, ay yung pag-develop ng godliness sa buhay natin. More than anything else. If there's one thing next year, ano po yun? Again, focus on your spiritual life. The very core of our being. Focus on immersing yourself in the Bible. Don't depend too much on others for you to know about the Bible. Don't depend on others who can teach you who God is, what the Bible says. You have the privilege to know yourself, who God is, through the Word and through the efforts of those who have written their studies for us. One step at a time, kumbaga. One step at a time. And we need to create a community na pare-parehas tayong nag-journey dito. Nagtutulungan. Naway ang katotohanan ng mensahe sa atin sa umagang ito ay tunay na magpala sa iyo patuloy. Live your life in light of who God is for your eternal good. Tatlong katotohanan sa teksto ang nagsisilbing gabay sa pagsasagawa nito. Una, our everlasting God, be guided by the truth of who God is. Our fleeting life, be aware of it. And third, our lasting hope. Every effort that points to our godliness and for the glory of God leads to our lasting hope. Anuman ang nakaligtaan natin, ito rin man yung gusto kong sabihin sa iba sa atin or sa bawat isa, anuman ang mga nakaligtaan natin nitong nakalipas na araw ng taong ito, mga nakalipas na araw ng taong ito, maybe hindi ko natapos yung Bible reading for this year. Maybe hindi ko natapos yung libro na gusto kong basahin. Maybe I did not exert much effort to cultivate a habit to really worship the Lord. I failed in many ways. Hindi ko naalagaan yung spiritual na pamumuhay ko. Ano man ang mga nangyari, pangalawa, ano man yung mga nangyari na hindi mo inaasahan. Marahil yung iba nagplano sa atin, pero biglang may sorpresa na biglang nasira yung plano. May mga inilaan tayong budget for this, napunta sa ganito because of the accident or whatever. May mga pinapanalangin tayo, almost andoon na yung iba sa atin, nakuha yon, yung iba, hindi pinagkaloob ng Diyos. Anuman ang mga pagpapala o kabiguan
na sumusurpresa sa atin sa kabila ng ating mga panalangin o anuman ang mga bagay na inaasahan pa natin, isang bagay ang tunay na kailangan natin para magpatuloy tayo sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos. You will exert effort, yet it will fail. Some magkakaroon ng magandang bunga. One thing ang kailangan natin para magpatuloy anuman yung mangyari sa atin. In verse 14 it says, the prayer is, satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Sa buong buhay natin, kailangan lang nating makontento sa bawat panibagong araw ng wagas na pag-ibig ng Diyos. Ano man ang mangyari, makakaasa ka na kailanman ay hindi ka pababayaan ng Diyos na nagmamahal sa atin ng tapat. From everlasting to everlasting, He is our God. And I want to close by also, we reflected on Psalm 90, and it says it is a prayer of Moses. Pero walang makakuha ng konteksto nito. No? Pero I'm assuming this may be like in the time bago pa sila makapunta sa Promised Land. That they are living in the wilderness. That they are praying, yes, nawala man kami sa Ehipto, pero hindi pa namin nakukuha yung pangako ng Diyos. Namumuhay kami dito sa wilderness for how many years? Ano man yung kailangan pang mangyari sa plano ng Diyos, the only prayer is, Lord, satisfy us in the morning. Na sa buhay na ito, makontento kami na tunay na ikaw ay nagmamahal sa amin at hindi mo kami pababayaan. May it be also sa bawat isa sa atin. Ano man ang mangyari, sikapin natin na ang puso natin ay nasasatisfy patuloy sa Diyos na nagmamahal po sa atin ng tapat. Let us pray.